Kaya dapat ay sama-sama ang magkakapamilya sa panonood sa amin, lalo na sa mga nangangarap na magkaroon ng bagong bahay. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Simulan na natin. Halina tayo ng mag-akyat bahay. Halimbawa, sa lugmok na buhay at pagtitiis sa kubong tirahan ay umaangat ang buhay at kabuhayan ng mag-asawang June at Beth. Alamin ang sikreto ng kanilang tagumpay. Sundan natin ang daan mula kubo to palasyo. Pero ito, katakot-takot ang pasasalamat ng mag-asawang June at Beth Matinong ng South Cotabato. Biruin nyo, mula sa lugmok na bahay at naghihikahos na kabuhayan, ay muli silang nakabangon. Ang kahangahangang kwento ng mag-asawa mula kubo to palasyo. Ito talaga yung ambisyon namin dalawa. So, nung simula pa ng negosyo kami na makapatayo tayo ng magkabuhay tayo, prinsesa. Simula nang magsama ang mag-asawang June at Beth Matinong noong 1988. Ang kanilang mga naging bahay sa bayan ng Santo Niño sa Timog Cotabato ang naging saksi sa takbo ng kanilang kwentong buhay. Sa maliit na kubo ng mga magulang ni Beth, unang nakitira ang mag-asawa. Itong unang-una naming bahay ni Mrs. At almost mga 2 years kami dito sa kubo na to. Dito na buo yung first baby namin. Mula sa maliit na kubong tulad nito, ay nagtiis ang mag-asawa. At sabi nga'y pilit na maluktot sa maikling kumot. Binigyan kasi kami ni nung binan ko ng 2 hektar. Tapos yun ang umpisa namin. Tapos yung mga palay ng tao, inuutang namin. At saka ginigiling at saka bayaran yung tao. At dahil sa magkakaroon na nga ng anak, kinailangan nilang magsarili. Lumipat sila sa mismong pwesto ng mga magulang ni Beth sa palengke. Kasama namin dito yung mga bigas, mga palay, doon kami, yung mga daga. Taong 1991, sa kabila ng pagtitiis sa sitwasyon ng buhay, ay tila naglamat naman ang kanilang relasyon. Medyo na-conscious sa barkada, tapos nagkahiwalay kami almost 1 year. 1 year and 4 months. Tapos nag-apply siya sa Maynila, magsakay siya ng barko. Inakala ni June na mapapatunayan niyang karapat-dapat siya para kay Beth. Pero 6 na buwan pa lang sa kanyang pagtitraining, May konting diferensya kami yung official ko sa mga inom-inom ganyan. Ang mga sip-sip ba yung ibang kasamahan. Sinuntok niya kasi ako nakatalikod ako. Di ko alam na may kasalanan ako. bumalik ng Pilipinas si June. Ni isang kusing walang naiuwi sa kanyang pamilya si June. Maibabangon pa kaya niya ang kabuhayan at mabubuo pa kaya ang pinapangarap na magandang buhay? Sundan ang kwentong buhay ni June at ni Beth sa pagbabalik ng Rated K. Hindi naging madali ang umpisa ng buhay mag-asawa para kina June at Beth Matinong. Nagsimulang tumira sa kubo. Lumipat sa isang maliit na kwarto sa loob ng tindahan sa palengke. Inalat pa ng sumakay ng barko itong si June. Ni isang kusing, walang naiuwi si June. Ang tangi niyang naipundar sa barko, 30 pares ng mga gomang sapatos na nabili niya mula sa Korea. Binta ko ito, matubukan ko ng konti, mga 1,000 lang, ganyan. Bininta ko dito, mga 1,500, ganyan. Kasabay ng muling pagkakabuo ng pamilya Matinong, umangat din ang kabuhayan nila. At mula sa mga sapatos na ipinagbili sa halagang 25,000 piso, napalago nila ang kanilang ipinuhunang pera at nakabili ng 50 hektaryang lupang taniman ng mais at palay. Taong 1996, sa wakas, nakapagpagawa na nga ng bahay ang mag-asawa. 250 metro kwadrado ang sukat ng lupang kinatatayuan ng bahay. Hanggat may palay, hindi tayo mawala ng pag-asa, sabi ko. Hanggang noong nakaraang taon, hindi na basta bahay ang pinatayo ng mag-asawa.
Isang mansyon na nakatayo sa 1,000 metro kwadradong lupain ang kanilang naipatayo, ang Villa Matinong. Sa ginawang blessing o pagbebendisyon sa kanilang bahay nitong nakaraang Disyembre, akyat bahay ang lahat ng kapitbahay at trabahante, walang hindi imbitado. Kahit yung kama namin, hinihigaan nila, nagpa-picture eh. Ang swimming pool, kahit normal na araw, animoy resort dahil pinaliliguan din ang mga kalaro ng kanilang pangatlong anak. Yung mga anak ng mga labor namin, pinapapaligo Mga dyan. kapitbahay, yan ang mga barkada ng anak ko. At kung dati ay nag-iisang elf ang sasakyan ni June, ngayon ay may magagarang sasakyan na ito. Siguro yung yung medyo banding namin kasi kasi ngayon si mami at daddy ko busy sa trabaho, busy para pag-aral kami sa prestigious schools. Then yun, yung banding namin sa isa't isa, yun yung miss ko sa dati namin bahay. Noon at saka hanggang ngayon, dinadala ko yung pagiging simple ko, pagiging totoo sa sarili. Pero dito sa malaking bahay, ano yung paborito mong lugar dito? Especially yung kwarto ko, then second yung kusina kasi may ako kumain. Then yung yung swimming pool kasi as a maritime student, kami sa swimming kaya mahilig na kami sa tubig, nag-swim. Math, 89. Na, Teacher. Sa kabila ng malaking inunlad ng buhay ng pamilya, hindi raw umalis ang kanilang mga paa mula sa pagkakatuntong sa lupa. May halos 50 pamilya ng kanilang mga trabahante ang nababahagian din ng biyaya mula sa mag-asawa. Mula benepisyo hanggang sa pagpapaaral sa mga anak nito. Yung bahay libre. Libre lahat yan. Libre, tubig, kuryente, libre yan. Walang gastos yan. Para sa pamilya Matinong, libre ang mangarap. Pero para matupad ang mga pangarap na ito, kailangang mamuhunan ng sipag at pakikisama sa mga taong siyang magiging kaagapay sa pag-unlad. Salamin daw ng pagkatao natin ang ating mga bahay. Para bagang kung anuman ang makikita sa loob ng mga bahay natin, malaking bahagi daw yan sa ikabubuo ng ating personalidad.